Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Narito na naman po ako, handa na naman po ako mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero kagaya ng ating ginagawa, unahin po natin ang manalangin. Magsiyo po tayo. Yes Lord, aming Ama na nasa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin binupuri at pinasasalamatan. Lord, salamat dahil binigyan mo na naman po kami ng isang pagkakataon para makinig, mag-aral po ng iyong mga salita. Lord, narito po ulit kami. Handa na naman po kaming makinig sa iyong mga sasabihin. Lord, samahan mo po kami, turuan mo po kami, gabayan mo po kami, Lord, para walang maging distraction po sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Samahan mo rin po ako ulit, turuan mo ulit ako, Lord, para yung aking mga sasabihin ay puro salita mo lamang. Thank you, Lord, sa katagumpayan na naman ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin, O Diyos, sa matamis at makapangyarihan pangalan na aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Isang pinagpalang umaga pong muli, mga kapatid. Bago tayo mag-start, unahin ko lang po muna yung mga bago po dyan sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po itong aking mga videos at paki-click po ang notification bell para lagi po rin kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. Mga kapatid, ang aking i-share sa inyo ngayong umagang ito ay dito po sa Psalms 62 or Salmo chapter 62. At ito po ay may pumagat na magtiwala sa pag-iingat ng Diyos. At dito po ako dinala ng aking devotion ngayong umagang ito sa verse 5 hanggang verse 8 po. So mag-umpisa na po tayo. Sabi po dito sa verse 5 ng chapter 62 ng Salmo, sa Diyos ko lang matatamo ang kapahingahan dahil binibigyan niya ako ng pag-asa. Siya lang ang aking batong tanggulan at kaligtasan. Siya ang aking tanggulan kaya ligtas ako sa kapahamakan. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at karangalan. Siya ang matibay kong batong kanlungan. Siya ang nag-iingat sa akin. At verse 8, kayong mga mamamayan ng Diyos, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng oras. Sabihin sa Kanya ang lahat ng inyong suliranin dahil Siya ang nag-iingat sa atin. Amen. At salamat sa pagkakabasa ng salita ng ating Diyos. Mga kapatid, itong sumulat na to talagang makikita natin, narinig nyo po kung inyo ring na mababasa o binabasa dyan sa inyong Biblia, dito sa verse 5 at verse 8, yung talagang sabi dito, sa Diyos ko lang matatamo ang kapahingahan dahil binibigyan niya ako ng pag-asa. Siya lang ang aking batong tanggulan at kaligtasan. Siya talaga yung batong tanggulan, yung shield. Sabi ng psalmist na sumulat nito, tayo rin tinuturuan din tayo ng Diyos. Sinasabi rin sa atin ng Diyos ngayong umagang ito na siya yung ating maging batong tanggulan, yung shield. Siya yung ating takbuhan, yung refuge, no? Siya yung puntahan talaga natin. Kapag tayo may suliranin, kapag tayo nalulungkot, kapag tayo may kailangan, kapag tayo ay natatakot, sa Diyos tayo lalapit. Dahil siya lang talaga makakapagbigay sa atin ng kaligtasan. Siya lang yung talagang magiging, yung magbibigay sa atin ng protection. Siya lang ang lahat eh. Siya kasi ang Diyos na makapangyarihan.
Siya lang ang makakapagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Siya lang ang Diyos na nagmamahal sa atin na kahit tayo patuloy na nagkakasala, ang Diyos lang ang nagmamahal ng totoo sa atin at hindi nagbabago ang Diyos. Lagi siya nag-aantay sa atin na tayo lumapit, umiling, na tayo magbalik loob ng buong puso at kaluluwa sa Kanya. Siya ay lagi naghihintay sa atin at handa niyang ibigay ang lahat ng ating pangangailangan, tulong, protection. Magbalik loob lang tayo sa Kanya. Lahat ng Kanyang promise ay ibibigay niya sa atin. Yan ang Kanyang pangako. Magbalik loob lang tayo sa Kanya. Yung pangako niya, matatanggap natin lahat yan. At mas magiging maayos, masaya, matagumpay ang ating mga buhay. Hinihintay ka ng ating Diyos. Hinihintay tayo na tayo lumapit sa Kanya. Kaya dito sa pagkakasulat na to, siya dapat talaga yung ating pag-asa, yung ating kanlungan, yung ating kaligtasan, yung ating lahat, kumbaga, dapat ang Diyos ang lahat sa ating buhay. Yan ang dapat nating gawin, mga kapatid. Ang Diyos walang walang pinipili yan. Lahat tayo ginawa niya, lahat tayo binigyang buhay niya, lahat tayo inaantay niya na magbalik loob tayo sa Kanya. Mahal na mahal ka ng ating Diyos. Mahal na mahal tayo ng ating Diyos, mga kapatid. Hindi siya nagbabago. Tayo lang ang madalas na nagbabago. Pero ang Diyos never na magbabago ang Diyos. Sa Kanyang mga pangako, sa Kanyang pagmamahal sa atin, hindi yan nagbabago. Kaya dito tinuturuan tayo ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya. Ibigay natin yung buhay sa Kanya. Yung buhay natin, ibigay natin sa Kanya. Tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus na ating maging tagapagligtas at ipagkakaloob niya ang kaligtasan na kailangan natin. Kagalingan, ang sakit at karamdaman, siya lang ang makakagawa niyan. Lahat ng pangangailangan mo sa buhay, pangarap mo sa buhay, ang Diyos lang ang makakapagbigay ng yan. Pag tayo, yung sarili natin ang sinunod natin, madalas palpak, madalas masakit, madalas hindi tayo nakukontento. Pero pag ang Diyos ang nilapitan natin, pinagtiwalaan natin, lahat ibibigay niya. Makukontento ka. Siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Hindi pintuan ng langit ang kanyang bubuksan, kundi mga bintana. Diba? Napakarami. Sa atin, sa bahay natin, maraming bintana, diba? So maraming pagpapala ang ibibigay sa atin ng Diyos. Hinihingi nga lang niya sa atin ang magtiwala tayo sa Kanya, umasa tayo sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya, sumampalataya tayo sa nag-iisang Diyos. Lapit tayo sa Kanya. Tanggapin natin ang Panginoong Hesus. Pakilusin natin yung Holy Spirit na nasa atin, yung kaloob ng Diyos na Espiritu sa atin, na siyang maggagabay at magtuturo sa atin. Paano siya ma-activate, paano siya kikilos sa pamamagitan ng pagsunod natin sa ating Diyos, sa pamamagitan ng pagbabasa, pananalangin at pagtitiwala sa Diyos. Kikilos ang banal na Espiritu. Tutulungan niya tayo, tuturuan niya tayo, gagabayan niya tayo, poproteksyonan niya tayo, iingatan niya tayo, sasabihin niya ang lahat ng nararapat natin gawin para malugod ang Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos. Psalm chapter 62 verse 5 hanggang 8, yan po ang pinararating sa atin ng ating Diyos. Magtiwala. Isang beses pa, mga kapatid, ulitin ko. Psalm chapter 62 verse 5 hanggang 8. Sabi sa verse 5, sa Diyos ko lang matatamo ang kapangyarihan, ulitin ko. Sa Diyos ko lang matatamo ang kapahingahan dahil binibigyan niya ako ng pag-asa. 6. Siya lang ang aking batong tanggulan at kaligtasan.
Siya ang aking tanggulan, kaya ligtas ako sa kapahamakan. Verse 7, nasa Diyos ang aking kaligtasan at karangalan. Siya ang matibay kong batong tanggulan. Siya ang nag-iingat sa akin. At verse 8, kayong mga mamamayan ng Diyos, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng oras. Sabihin sa Kanya ang lahat ng inyong suliranin dahil Siya ang nag-iingat sa atin. Tanggulan natin ang Diyos. Siya ang nag-iingat sa atin. Kaya sabihin mo lahat sa Kanya. Lahat. Huwag ka na magtira. Ibigay, sabihin, pagkatiwala natin ang lahat sa Diyos. At Siya ang mag-iingat sa atin. Siya ang bahala sa atin. Siya ang bahala sa atin. Dahil tayo ay nagtitiwala sa Kanya, umaasa sa Kanya, sumasampalataya sa Kanya. Habang tayo ay nabubuhay, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi niya tayo iiwanan. Amen and amen. At yan po ang aking sharing ngayong umagang ito. I pray marami na naman tayong natutunan. Balikan niyo po ito mamaya. Pagkatapos natin, basahin niyo ulit. Ano ba ang revelation sa inyo ng Psalms chapter 62. Tayo po ay muling mananalangin dahil nagtagumpay ang gawain ito dahil sinamahan tayo ng ating Diyos. Magsiyo po tayo. Yes, O God, Father God in heaven, aming Diyos na banal, maraming salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan, napag-aralan, sa iyong sinabi na naman sa amin, Lord. Salamat po. Salamat, Lord, dahil binigyan mo kami ng pagkakataon na ikaw ang aming maging shield, maging tanggulan sa oras ng kalungkutan, kahirapan, at yung oras na kami nag-aalala, natatakot, Lord. Hinayaan mo na ikaw ang aming lapitan, ikaw ang aming maging shield sa aming buhay. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. May pag-asa kami, Lord, dahil sa inyo. May kaligtasan po kami dahil sa inyo. Meron kaming katagumpayan dahil sa inyo. Thank you, Father God, sa lahat-lahat, sa buhay na binigay mo po sa amin, sa lahat ng biyaya, sa pag-asa na kami maging maayos, masaya at matagumpay ang buhay, lalong-lalo na ang chance na makalapit po sa inyo upang makahingi ng tawad. At salamat dahil sa Panginoong Hesus, kami lahat ay pinatawad mo sa aming mga kasalanan. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kiniklaim ko, Lord, ang katagumpayan ng aming buhay. Kiniklaim ko na kami lahat ay iingatan mo po. Maliligtas kami lahat. Magiging maayos, masaya at matagumpay ang aming buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa kalakasan na binibigay mo sa amin everyday para magawa namin ang lahat ng maayos at tama. Salamat, Lord, sa pagkakataon na ibinibigay mo sa amin, Lord God, na kami lahat ay mabago. In Jesus' name. Thank you for all the blessings, guidance, and protection sa amin lahat. Salamat sa lahat, Lord, dahil ang tagumpay ko, tagumpay ng aking mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya, at tagumpay ng lahat, Lord, ay pinagkaloob mo na sa amin. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Amen. Salamat sa salita ng Diyos. Salamat sa panalangin natin na nakarating sa Diyos at ang kanyang pangako ay tanggapin nyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. God bless po sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat.